Huwag kang mag-inarte, Feli. Isang malaking kahihiyan ang dinala mo sa pamilyang ito. Patay na ang anak ko at namatay siyang naghahanap ng ligaya sa iba dahil sa pagkukulang mo. Baog ka at ngayon ay napatunayan kong wala ka talagang silbi bilang asawa. Ang boses ni Doña Amparo ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Feli. Sa gitna ng marangyang silid ng isang tanyag na hotel, kung saan ang bango ng mamahaling pabango ni Guinevere ay humahalo sa amoy ng kamatayan, nakatayo si Feli na parang isang estatwang guguho na. Bago pa man dumating ang balitang ito, ilang oras lang ang nakalilipas, nasa maliit na silid siya sa tondo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo habang mabilis na pinatatakbo ang makinang panahi. Ang ritmo ng makina ay tila tibok ng pusong pagod na sa maghapong paggawa. Dinadama ng kanyang mga daliri ang bawat hibla ng tela ng 200 unipormeng kailangan niyang matapos bago mag-umaga. Ginagawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi para mabayaran ang utang sa bangko na ipinangalan sa kanya ni Doña Amparo, ang ina ng kanyang asawa. Habang tumatulo ang pawis sa kanyang noo, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, ang iniisip lamang ni Feli ay ang sorpresang hapunan para sa kanilang ika-7 anibersaryo ni Donato. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang matinis na tunog ng telepono na bumasag sa katahimikan ng gabi ay hindi pagbati mula sa kanyang asawa, kundi isang hatol ng kamatayan. Nang makarating siya sa hotel, ang kanyang suot na simpleng duster na may mantsa pa ng langis ng makina ay naging tampulan ng mapanghusgang tingin ng mga tauhan doon. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa loob ng kwarto. Doon, sa ibabaw ng malambot at puting kama na gawa sa seda, nakahandusay ang kanyang asawa. Walang buhay. Sa tabi nito ay ang isang babaeng nakabalot lamang sa kumot, si Guinevere, na umiiyak ng walang tunog habang inaalon ni Doña Amparo. Ramdam ni Feli ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin na kahit anong pilit niyang lumunok ay walang lumalabas na boses. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang paligid ay unti-unting umiikot. Ang telang hawak niya kanina sa tondo na simbolo ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang malaking lubid na ngayon ay nakasakal sa kanyang leeg. Isang mabilis at malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang gumising sa kanyang diwa. Ang sampal ni Doña Amparo ay hindi lamang nag-iwan ng hapdi sa balat, kundi nagmarka ng isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Pirmahan mo ito, Feria. Muling utos ng matanda habang inilalapag ang isang pirasong papel sa harap niya. Ilalagay natin sa record na namatay siya dahil sa atake sa puso sa loob ng inyong bahay. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino na dito siya natagpuan. Kung may lalabas na kahit isang salita mula sa bibig mo, sisiguraduhin kong mububulok ka sa utang at kalsada ang magiging hantungan mo. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang kwenta. Napatitig si Feli sa dokumento. Ang mga letra ay tila mga uod na sumasayaw sa kanyang paningin. Sa kanyang isip, nagpaulit-ulit ang mga tanong na walang kasagutan. 7 taon. 7 taon siyang nagsilbing alipin, nagtiis sa lahat ng pangaalipusta, at nagpakababa para lamang itaguyod ang dangal ng pamilyang ito na kailanman ay hindi siya itinuring na tao. Ito ba ang halaga ng kanyang katapatan? Ang maging panakipbutas sa kasalanan ng isang lalaking hindi man lang siya nagawang mahalin ng tapat? Sa bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa sahig ng marangyang hotel, ramdam niya ang pagkadurog ng huling piraso ng kanyang puso. Tumigil ang mundo ni Feli, hindi dahil sa pumanaw ang kanyang asawa, kundi dahil napagtanto niyang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring pumatay sa kanyang kaluluwa. Nakatayo siya roon, mag-isa sa gitna ng mga taong itinuturing siyang basura, habang ang boses ng kanyang konsensya
ay bumubulong sa wikang puno ng pait. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong binigyan mo ng kapangyarihang protektahan ka? Ang pag-ibig ay hindi sapat para busugin ang sikmura, Feli. At lalong hindi nito mababayaran ang lahat ng ginastos namin para sa'yo noong kinuha ka namin mula sa putikan. Ang mga salitang yon ni Doña Amparo ay tila mga latay ng mantsa sa gitna ng puting bulaklak sa lamay ni Donato. Habang ang bango ng mga mamahaling kandila at bulaklak ay pumupuno sa malawak na sala ng mansyon, si Feli ay nakaluhod sa kusina. Namamagay ang mga paa sa katatayo habang naghahanda ng sopas para sa mga bisitang dumating upang makiramay. Ang bawat mangkok na inilalapag niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Ito ang ikatlong gabi ng lamay. Ang mga kamag-anak ng mga Valderrama ay nagtitipon-tipon, nagbubulungan tungkol sa kung gaano kaaga pumanaw si Donato, habang paminsan-minsang sumusulyap kay Feli na may halong awa at pangungutya. Sa kabilang dako, si Doña Amparo ay nakaupo sa isang silyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahawak sa mga butil ng kanyang rosaryong gawa sa pulang rubi. Ang bawat aba Ginoong Maria na binibitawan niya ay tila isang takip sa katotohanang alam nilang dalawa ni Feli. Ang katotohanang hindi sa sariling kama namatay ang kanyang anak. Feli, yung mga guests sa garden, wala pang refreshments. Anong ginagawa mo pa dyan? Gusto mo bang isipin nila na pinapabayaan natin sila? Ang boses ni Marisa, ang nakababatang kapatid ni Donato, ay sumingit sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito sa kanya. Suot ang isang itim na bestidang mas mahal pa sa kinita ni Feli sa loob ng 1 taon. Huwag kang tumunganga. Gamitin mo yung utang na loob mo sa amin kahit man lang sa pagsisilbi ngayong gabi. Tumango lamang si Feli, hindi na nagawang tumingin sa mga mata ni Marisa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang utang na loob, ang dalawang salitang ito, ang naging tanikalang nakagapos sa kanyang mga bisig simula ng pakasalan niya si Donato. Ipinaalala sa kanya araw-araw na siya ay isang swerteng pulubi na binihisa ng seda. Kaya dapat siyang maging sunod-sunuran sa lahat ng nais nila. Dinala niya ang tray ng pagkain sa garden. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyang nanunuot sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, nadaanan niya ang kabaong ni Donato. Huminto siya sandali. Tiningnan niya ang mukha ng asawa sa likod ng makapal na salamin. Mukhang payapa ito, tila walang bahid ng kasalanang ginawa bago ito binawian ng buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli. Bakit ang mga taong nang iwan ng sugat ang siyang masarapang tulog, habang ang mga naiwan ay hindi na mahanap ang kapayapaan? Nang malalim na ang gabi at unti-unti nang umuwi ang mga bisita, naiwan si Feli sa tabi ng kabaong upang magbantay. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot. Kinuha niya ang isang basahan upang punasan ang gilid ng kabaong, isang huling pag-aalaga para sa taong akala niya ay kasama niyang tatanda. Habang maingat niyang pinupunasan ang bahagi ng mga bulaklak sa paanan ng kabaong, may napansin siyang isang maliit na puting sobre na nakaipit sa pagitan ng mga rosas at ng satin na sapin. Walang nakasulat sa labas nito. Walang pangalan, walang direksyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila nagbababala ng isa pang unos. Sa loob ng sobre ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila pamilyar, ngunit hindi kay Donato. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Ang katarungan ay hindi matatagpuan sa isang libing na puno ng dumi. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig na naramdaman niya kanina ay naging isang matalim na tusok sa kanyang likuran. Lumingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita,
kundi ang anino ng mga gamit sa dilim. Sino ang maglalagay nito rito? At anong dumi ang tinutukoy ng sulat? Muli niyang tiningnan ang kabaong ni Donato. Sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang naramdaman ni Feli, kundi isang kilabot na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang isipan. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sino ba talaga ang nakahiga sa loob ng kabaong na ito at nasaan ang tunay na katotohanan na pilit na itinatago sa ilalim ng mga bulaklak at dasal? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay para sa patay, Feli. Minsan, ang mga luhang iyan ay para sa sarili nating unti-unting pinapatay ng mga kasinungalingan sa ating paligid. Ang boses na yon, na malalim at puno ng otoridad, ngunit may bahid ng malasakit, ay nagmula sa dilim ng pasilyo habang si Feli ay abala sa pag-aayos ng mga tumpok-tumpok na basong ginamit ng mga bisita. Halos tumalon ang puso ni Feli sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mansyon na puno ng mga taong ang tanging alam ay mangmaliit, ang tinig na ito ay tila isang estrangherong himig na hindi kailanman narinig sa loob ng tahanan ng mga Valderrama. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking hindi pamilyar. Maayos ang pananamit nito, suot ang isang itim na polo na bumabagay sa kanyang seryosong mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng mga mata ni na Doña Amparo. Wala itong halong panghuhusga. Siya si Tristan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang itim na folder na tila naglalaman ng mga lihim na mas mabigat pa sa kabaong na nasa kabilang silid. Bumaba ang tingin ni Feli sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig at basa pa mula sa paghuhugas. Agad niyang ipinunas ang mga ito sa kanyang lumang apron, na tila nahihiya na ang isang tulad niya ay kinakausap ng isang lalaking mukhang galing sa mataas na lipunan. Sa loob ng 7 taon, nakasanayan na ni Feli na ituring ang sarili bilang isang anino, isang taong hindi dapat pansinin maliban kung may kailangang ipagawa. Ang biglang atensyon mula sa lalaking ito ay nagdulot ng isang kakaibang kaba na humahalo sa pagod na kanyang nararamdaman. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po kayo napansin." Mahinang tugon ni Feli. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na halos malunod sa katahimikan ng gabi. "Kukuha lang po ba kayo ng tubig? O may kailangan po ba si Doña Amparo?" Imbes na sumagot sa kanyang tanong, lumapit si Tristan at kinuha ang isang basong muntik ng mahulog mula sa tray na hawak ni Feli. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa kamay ni Feli ay nagpadala ng isang kuryenteng hindi nito maipaliwanag. Isang sandali ng pagiging tao na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Hindi ako narito para sa kanya," sabi ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Feli. "Ako ang abogadong inatasan para tingnan ang mga legal na dokumento ng ari-arian ni Donato. Ngunit habang binabasa ko ang medical report ng ospital at ang autopsy na pilit na ipinapakancel ng biyenan mo, may mga bagay na hindi nagtutugma." Ramdam ni Feli ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang sulat na nahanap niya sa kabaong kanina ay tila nagkakaroon ng boses sa pamamagitan ni Tristan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang isipan. Binubuhay ang mga pagdududa na pilit niyang ibinabaon sa limot para sa kapayapaan ng pamilya. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Feli. Habang ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa pintuan ng silid kung nasaan si Doña Amparo, natatakot na baka marinig sila nito. Huminga ng malalim si Tristan at lumapit pa ng kaunti. Sapat na upang maramdaman ni Feli ang init ng kanyang presensya. Ang lalaking idineklara nilang patay sa hotel. Ang mga detalye ng kanyang pisikal na katangian sa record ay may malaking pagkakaiba sa asawa mo. At ang bilis ng pag-aayos ng dokumento para sa agarang paglilibing ay hindi normal, Feli. Tila may nagmamadaling itago ang isang katotohanang mas malubha pa sa pagtataksil. Ang mundong kinatatayuan ni Feli ay tila unti-unting gumuguho.
Ang bawat alaala ng nakaraang mga araw, ang sampal ni Amparo, ang pagpilit sa kanyang manahimik, ang malamig na bangkay sa hotel, ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nakakatakot na hinala. Ang kanyang lalamunan ay naging masikip at ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Hinawakan ni Tristan ang kanyang balikat upang alalayan siya, isang kilos na puno ng proteksyon na hindi kailanman na ibigay ni Donato. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Feli. Ang kanyang boses ay naging mas matalim at seryoso. Feli, kailangan mong maging matatag. Dahil kung tama ang hinala ko, ang luhang inuubos mo ngayon ay para sa isang taong hindi man lang karapat-dapat sa iyong pighati. Sabihin mo sa akin, nakita mo ba nang malapitan ang mukha ng bangkay bago nila ito inayusan sa kabaong? Sigurado ka bang ang asawa mo ang nasa loob ng kabaong na yan o isang estrangherong ginagamit lamang upang palayain si Donato mula sa kanyang mga utang at sayo? Naiwan ang tanong na iyon na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Feli. Tila isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Habang nakatingin siya sa kabaong ni Donato mula sa malayo, isang nakakapangilabot na kaisipan ang bumalot sa kanya. Kung hindi si Donato ang nasa loob, nasaan ang kanyang asawa at gaano kalayo ang kayang gawin ng pamilyang Valderrama upang ibaon siya ng buhay sa isang kasinungalingang walang hanggan? Ang hagig-gik ni Doña Amparo ay parang tunog ng isang matalim na kutsilyong hinihiwa ang katahimikan ng madaling araw. Napatigil si Feli sa pagpupunas ng mga mantsa ng kape sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot na mula sa ilang oras na pagluhod at ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig. Ngunit ang tunog na nanggagaling sa likod ng nakasarang pinto ng silid ng kanyang biyenan ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig na mas matindi pa sa lamig ng gabi. Paano nagagawang tumawa ng ganoon ng isang inang kamamatay lang ng kaisa-isang anak? Sa loob ng 3 araw, nakita ni Feli si Doña Amparo na tila malapit ng mawalan ng malay sa pighati sa harap ng mga bisita. Ngunit dito, sa loob ng saradong silid at sa gitna ng kadiliman, ang boses nito ay puno ng sigla at tagumpay. Dahan-dahang gumapang si Feli palapit sa pintuan, tila isang aninong natatakot mabura ng liwanag. Idinikit niya ang kanyang tainga sa kahoy na pinto, pinipigilan maging ang sarili niyang paghinga. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Doña Amparo sa telepono. Ang kanyang boses ay malambing sa paraang nakakapangilabot. "Maayos na ang lahat dito. Naniwala ang lahat, lalo na ang hangal mong asawa. Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon, parang batang nawalan ng candy. Hayaan mo lang siyang maghirap sa utang na iniwan mo. Karapat-dapat lang yun sa isang babaeng hindi man lang nabigyan ng tagapagmana ang ating pamilya." Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang mga salitang anak at asawa mo ay tila mga palasong tumitimo sa kanyang utak. Sino ang kausap ni Doña Amparo? Kung si Donato ay nasa loob ng kabaong sa kabilang silid, sino ang tinatawag niyang anak na nasa kabilang linya? Ang hinala ni Tristan ay tila naging isang malupit na katotohanan na sumasampal sa kanya sa gitna ng dilim. Habang nakalapat ang kanyang tainga sa pinto, isang pamilyar na amoy ang dumaan sa kanyang ilong. Ito ang amoy ng Santorini Mist, ang mamahaling pabango na tanging si Donato lang ang gumagamit. Isang pabangong binili ni Feli gamit ang kanyang unang malaking kita sa pananahi bilang regalo sa kanilang 5th anibersaryo. Ang amoy ay hindi nanggagaling sa loob ng silid, kundi tila galing sa dulo ng pasilyo, malapit sa hagdanang patungo sa atik. Sa kanyang pagkabigla, bahagyang nasagi ni Feli ang paso ng halaman sa tabi ng pinto. Ang mahinang kalansing ng seramika sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. "Sino yan?" Ang bulyaw ni Doña Amparo mula sa loob. Mabilis na kumilos si Feli. Sa kabila ng sakit ng kanyang mga binti, nagawa niyang tumakbo patungo sa kusina
at magkunwaring naglilinis ng mga kasangkapan. Nang bumukas ang pinto ng silid ni Amparo, naabutan nito si Feli na nakayuko sa lababo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. "Anong ginagawa mo rito sa oras na ito?" tanong ni Amparo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang lawin. "Naglilinis lang po ako, Doña Amparo. Hindi po kasi ako makatulog sa bigat ng loob," mahinang sagot ni Feli habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. "Umalis ka na rito. Matulog ka na. At huwag kang pakalat-kalat sa pasilyo ko kung ayaw mong masampal ulit," sabi ng matanda bago bumalik sa loob ng silid at malakas na isinara ang pinto. Nang masiguro ni Feli na wala na ang kanyang biyenan, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag malapit sa basurahan sa gilid ng kusina. Pinulot niya ito at binuksan sa ilalim ng maliit na ilaw sa ibabaw ng kalan. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang luxury watch boutique sa Makati. Ang petsang nakasulat sa resibo, kahapon. Ang item, isang gintong Rolex na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang pangalan ng bumili, Donato Valderrama. Nalaglag ang resibo mula sa mga kamay ni Feli. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kahapon, isang araw matapos ideklarang patay ang kanyang asawa, may bumili ng mamahaling relo gamit ang pangalan nito. Isang mapait na katotohanan ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan habang siya ay namamatay sa pagod para bayaran ang mga utang na hindi naman sa kanya. Ang asawang iniyakan niya ay kasalukuyang nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang pera ng kanyang pamilya. Tumingin si Feli sa bintana, sa kadiliman ng gabi na tila walang katapusan. Sa loob-loob niya, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa lungkot, kundi sa isang matinding katarungang kailangan niyang makuha. Sino ang lalaking nasa kabaong? At nasaan si Donato? Ngunit bago pa niya masagot ang mga tanong na yon, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa kisame. Tila may mga yabag ng paa na naglalakad sa itaas ng atik. May tao sa itaas. At alam ni Feli, ang taong iyon ang susi sa lahat ng kasinungalingang ito. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na liwanag na nagbukas sa mga matang pilit na ipinikit ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, habang ang lahat ay natutulog pa mula sa pagod ng lamay, si Feli ay nakatayo sa likod ng malalaking kurtina sa silid kainan. Ang kanyang mga mata na namumula at tuyo na sa kakaiyak ay nakatitig sa itim na SUV na dahan-dahang pumarada sa likurang pintuan ng bahay. Walang ingay ang sasakyan, tila isang magnanakaw na umiiwas sa pansin, ngunit ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa graba ay tila paggiling sa puso ni Feli. Nakita niya si Doña Amparo na lumabas, balot ng isang mamahaling itim na shawl, ngunit hindi ang biyenan ang nagpatigil sa paghinga ni Feli. Mula sa pinto ng kusina, lumabas ang isang lalaking naka-hoodie at may suot na salamin. Ang kanyang tindig, ang paraan ng kanyang paghakbang, at ang gintong relong kumikinang sa kanyang pulso sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Lahat ay sumisigaw ng isang pangalan, Donato. Hindi nag-aksaya ng panahon si Feli. Sa gitna ng kanyang panginginig, kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas at mabilis na lumabas sa kalsada. Pumara siya ng isang dumadaang tay. Ang huling ₱500 sa kanyang pitaka ay tila naging tiket niya patungo sa impyerno o sa kalayaan. "Sundan mo yung itim na SUV, kuya. Huwag kang papahalata." Bulong niya sa driver, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at kawalan ng paniniwala. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng Roxas Boulevard patungong airport, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Feli. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin ng taxi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo,
Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay may mga bakas pa ng mantsa ng tela mula sa tondo. Ikiniyom niya ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang sakit na nararamdaman niya sa katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Pagdating sa drop-off zone ng airport, huminto ang SUV. Lumabas ang lalaki kasama ang isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses. Si Guinevere. Nakita ni Feli kung paano inalalayan ng lalaki ang babae, kung paano nito hinalikan ang noo nito, at kung paano sila nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga passport. Sa sandaling iyon, bahagyang ibinaba ng lalaki ang kanyang hood upang punasan ng pawis. Ang mukha ni Donato, na malinis at walang bahid ng anumang sakit o pagsisisi, ay tumambad sa paningin ni Feli mula sa loob ng taxi. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagluluksa ng buong bayan, ang lalaking akala niya ay malamig na bangkay sa loob ng kabaong, ay buhay na buhay at naghahanda para sa isang bagong simula sa piling ng iba. Naramdaman ni Feli ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay hindi lamang nadurog, ito ay naging abo. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para tustusan ang luho ng pamilyang ito, ay naging isang malaking katatawanan. Ang kabaong sa mansyon ay hindi naglalaman ng kanyang asawa, kundi ng kanyang sariling dangal at kinabukasan na kanilang ibinaon ng buhay. Habang nakatitig siya sa papalayong bulto ni Donato at Guinevere patungo sa loob ng terminal, biglang yumanig ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello? Si Mrs. Feli Valderrama ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at opisyal. Tumatawag kami mula sa National Commercial Bank. Nais naming ipaalala na simula ngayong araw, ang mga accounts ninyo ay under observation. Bilang main guarantor ng loan ni Mr. Donato Valderrama na nagkakahalaga ng 15 milyong piso, at dahil sa kanyang pagkamatay, kailangan ninyong bayaran ang buong halaga sa loob ng 30 araw. Kung hindi, kukunin ng bangko ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong bahay at shop sa tondo. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Feli patungo sa sahig ng taxi. Ang huling tunog na naririnig niya ay ang mechanical na boses ng agent na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Nakaalis na ang eroplanong lulan si Donato. Ang naiwan na lamang kay Feli ay ang mga utang na hindi niya kailanman ginamit. Ang isang kabaong na puno ng dumi at kasinungalingan, at ang katotohanang siya ay naging isang sacrificial lamb para sa isang demonyong minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Tumingin si Feli sa langit, sa eroplanong bumabagtas sa ulap, at sa loob-loob niya, isang malamig na panata ang nabuo. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay ang huling luha ng kahinaan. Mula sa abong ito, hindi lamang katarungan ang kanyang kukunin. Sisiguraduhin niyang bawat sentimo ng sakit na nararamdaman niya ay babalik sa mga Valderrama nang may kasamang interes sa kanyaka. Ang bawat bulong ng panalangin ni Doña Amparo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katinoan ni Feli. Nadatnan ni Feli ang kanyang biyanan na nakaluhod sa tapat ng altar sa loob ng mansyon. Ang bango ng insenso at ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang banal na anyo sa matanda. Ngunit para kay Feli, ang lahat ng ito ay isang malaking balat kayo. Ang bawat pag-ikot ng pulang ruby sa mga daliri ni Amparo ay tila pagbibilang ng mga kasinungalingang itinanim nito sa kanyang buhay. Nasaan ang asawa ko, Doña Amparo? Ang boses ni Feli ay paos. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan, ngunit puno ng isang bagsik na hindi kailanman narinig mula sa kanya. Tumigil ang paggalaw ng mga daliri ng matanda. Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang itim na belo ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang balikat.
inilalantad ang isang mukhang walang bahid ng pagsisisi. Nasa kabaong ang asawa mo, Feli. Huwag mong hayaang lamunin ng pait ang isipan mo sa gitna ng pagdadalamhati. Huwag ninyo akong lokohin. Sigaw ni Feli, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot. Nakita ko siya. Nakita ko si Donato sa airport kasama si Guinevere. Buhay ang anak ninyo. At habang nagpapakasasa siya sa pera, iniwan ninyo sa akin ang 15 milyong pisong utang. Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa silid bago ito binuwag ng isang malakas at mabilis na sampal. Sa sobrang lakas ng tama, napasandal si Feli sa gilid ng altar. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at humapdi. Huwag mong itaas ang boses mo sa loob ng pamamahay na ito. Ang bulyaw ni Amparo, ang kanyang banal na anyo ay biglang naglaho at napalitan ng isang mukhang puno ng kasamaan. Dapat kang magpasalamat dahil pinatira ka namin dito. Binigyan ka namin ng pangalan, binihisan ka namin, at itinuring na pamilya kahit na isa kang baog na babaeng walang silbi. Ang utang na yan, maliit na bagay yan kumpara sa utang na loob mo sa amin dahil kinuha ka namin sa putikan ng tondo. Napahawak si Feli sa kanyang tiyan. Ang salitang baog ay tila isang lason na kumalat sa kanyang dugo. 7 taon niyang dinala ang sisi, 7 taon siyang uminom ng kung ano-anong gamot at nagdasal sa bawat simbahan sa pag-aakalang siya ang may pagkukulang. Ngayon, napagtanto niyang ang lahat ng yon ay bahagi lamang ng kanilang laro upang panatilihin siyang sunod-sunuran. Utang na loob, ani Feli, sa pagitan ng kanyang paghikbi. Ibinigay ko sa inyo ang bawat sentimo ng kinikita ko. Hindi ako natutulog para lang mapanatili ang rangya ninyo. At ngayon, pati ang huling dangal ko ay kukunin ninyo. Wala kang dangal, Feli. Isa ka lang kasangkapan. Malamig na sagot ni Amparo habang inaayos ang kanyang buhok. At kung iniisip mong may magagawa ka, nagkakamali ka. Sino ang papaniwala sa'yo? Isang desperadang byuda na nawawala sa sarili dahil sa lungkot? Manahimik ka kung ayaw mong mas lalong maghirap. Lumabas si Amparo sa silid. Iniwan si Feli na nakasalampak sa sahig sa tapat ng mga rebulto ng mga santo na tila walang pakialam sa kanyang pighati. Habang nakayuko, narinig ni Feli ang boses ni Amparo mula sa labas. Kausap ang kanyang anak na si Marisa. Marisa, tawagan mo ang mga tauhan natin sa tondo. Utos ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Siguraduhin ninyong walang matitira sa shop na yon ngayong gabi. Kailangan nating makuha ang pera ng insurance bago pa malaman ng bangko ang totoo. Sunugin ninyo ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Ang shop sa tondo. Ang tanging alaala ng kanyang namayapang ina. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding takot. Sa isang iglap, napagtanto ni Feli na hindi lamang ang kanyang kinabukasan ang gustong kunin ng mga Valderrama, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang pagkatao na nakatago sa maliliit na tahi ng kanyang mga tela. Kinuha ni Feli ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng manatiling nakaluhod. Kung ang mundong ito ay puno ng mga mapagpanggap na banal, kailangan niyang maging isang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Ngunit habang papalabas siya ng mansyon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Maabot kaya niya ang tondo bago maging abo ang kanyang tanging pag-asa? Ang amoy ng abo ay amoy ng isang buhay na naglaho na sa loob ng isang kisap mata. Sa bawat hakbang ni Feli patungo sa kalsada ng tondo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo ng kaba. Ang usok na kulay itim na humahalo sa madilim na langit ay nagsisilbing mapait na paanyaya. Bago pa man siya makarating sa kanto ng kanilang kalye, ang init ng apoy ay dumampi na sa kanyang mukha. Isang init na hindi nagmumula sa pagmamahal,
kundi sa isang matinding pagtataksil. Ang shop ko! Ang nanay ko! Ang tanging naisigaw ni Feli. Kahit na wala ng boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tiis pawis na pundasyon ng kanyang buhay. Ang maliit na tindahang puno ng mga telang pinaghirapan niyang tahiin ay nilalamon na ng nagngangalit na apoy. Ang tunog ng mga kahoy na unti-unting nababali sa ilalim ng init ay tila mga huling hininga ng kanyang mga pangarap. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagtatakbuhan, may dalang mga timba ng tubig, ngunit ang lahat ay huli na. Ang apoy ay masyadong malakas, masyadong mabilis, tila sadyang binuhusan ng lason upang mabilis na tumupok. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang pumasok sa isipan ni Feli. Ang lumang makinang panahin ng kanyang ina na nasa loob pa ng shop. Ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang nakaraan, ang tanging saksi sa kanyang mga paghihirap. Hindi siya nag-isip. Sa kabila ng hiyaw ng mga tao, tumakbo si Feli patungo sa nagbabagang pintuan. Feli, huwag! Delikado! Isang malakas na bisig ang biglang humila sa kanyang balikat bago pa man siya makapasok sa loob. Ito si Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang mahigpit na hawak ang braso ni Feli. Ang init ng paligid ay nagpapadaloy ng pawis sa kanyang noo, ngunit hindi niya binitawan ang babae. Ang makina ko! Tristan! Kailangan kong kunin ang makina ng nanay ko! Pagmamakaawa ni Feli, ang kanyang mga luha ay natutuyo agad dahil sa init ng apoy. Wala na ang makina, Feli. Pero ikaw, nandito pa. Huwag mong itapon ang buhay mo para sa mga bagay na kaya nating bawiin sa ibang paraan. Ang seryosong tugon ni Tristan. Kasabay nito ay ang malakas na pagbagsak ng bubong ng shop na nagdulot ng paglipad ng mga spark ng apoy sa hangin. Kung hindi siya hinila ni Tristan, tiyak na nabaon na si Feli sa ilalim ng nagbabagang yero. Napasandal si Feli sa dibdib ni Tristan. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Habang pinapanood niya ang pagtupok ng apoy sa huling pag-asa ng kanyang buhay, ang kanyang cellphone sa bulsa ay muling yumanig. Sa gitna ng ingay ng mga sirena ng bumbero at sigawan ng mga tao, sinagot ni Feli ang tawag. Hindi siya nagsalita. At mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Donato, anak, ayos na ang lahat. Ang hagik-gik ni Doña Amparo ay malinaw na malinaw. Tila ba nasa tabi lang niya ito? Wala na ang shop. Nagsisimula ng kumalat ang balita ng sunog. Darating na ang pera ng insurance sa loob ng ilang araw. Sa wakas, malaya na tayo sa pabigat na babaeng yan. Magpakasaya kayo ni Guinevere dyan sa California. Ako na ang bahala sa lahat dito. Binitawan ni Feli ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila ang huling tuldok sa kanyang pagkatao bilang si Feli Valderrama. Ang sakit ay wala na doon. Ang luha ay huminto na. Ang tanging natira sa loob ng kanyang dibdib ay isang malamig at matalim na katahimikan. Tumingin siya sa mga abo ng kanyang shop at pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Tristan. Ang dating maamong mga mata ni Feli ay tila nagbago. Ito ay naging matigas, malamig, at puno ng isang layuning mas matindi pa sa apoy na nasa harap nila. Tristan, tawag niya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Tapos na ang pagiging biktima ko. Kung gusto nilang makakita ng abo, ibibigay ko sa kanila ang isang impyernong hinding-hindi nila makakalimutan. Sa sandaling iyon, sa harap ng nagbabagang guho ng tondo, namatay ang isang Feli Valderrama. Ngunit mula sa mga abong yon, isang babaeng may pangalang Isabela. Reyes ang nagsisimulang gumising. Isang reynang handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, simula sa kanyang dangal hanggang sa bawat sentimo ng kanyang paghihirap. Patay na si Feli Valderrama. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong matagal na ninyong pilit na ibinabaon sa limot.
Ang boses ni Tristan ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng mundong gumuguho sa isipan ni Isabela. Nakaupo siya sa loob ng isang mamahaling sasakyan, malayo na sa nagbabagang abo ng tondo. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kuko ay puno pa ng uling. Ang balat ay may mga bakas ng pasong nakuha sa pagtatangkang isalba ang lumang makina. Ang mga kamay na ito ay ang mga kamay ng isang alipin, isang mananahi na naniwala sa pag-ibig ng isang demonyo. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may nakaukit na letrang R sa gitna. Habang dahan-dahang bumubukas ang mga pinto, bumadya ang isang malawak na hardin at isang mansyong mas matatag at mas marangal pa kaysa sa bahay ng mga Valderrama. Ito ang Reyes Estate, ang lihim na kuta ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa na nawala sa mapa ng lipunan ilang dekada na ang nakalilipas. Bakit mo ako dinala rito, Tristan? Mahinang tanong niya habang ang kanyang paningin ay pilit na inuunawa ang pamilyar na pakiramdam ng paligid. Ang amoy ng mga punong nara-nara at ang tunog ng tubig mula sa fountain ay tila mga bulong mula sa kanyang kabataan na pilit niyang kinakalimutan. Dahil ito ang tahanan mo, Isabela. Sagot ni Tristan habang pinapatay ang makina ng sasakyan. Lumingon siya sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Noong dinala ka ni Donato palayo, pagkatapos ng aksidenteng pumatay sa mga magulang mo, kinuha niya hindi lang ang kalayaan mo, kundi pati ang alaala mo. Ginamit nila ang trauma mo para gawin kang isang Feli, isang babaeng walang boses, walang yaman, at walang laban. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na uniforme ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig nang makita ang babae. Senyorita Isabela, sa wakas, nagbalik na ang tunay na nagmamay-ari ng tahanang ito. Tumayo si Isabela sa gitna ng malawak na sala. Tumingala siya sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Isang batang babae na may suot na kulay rosas na bestida, masayang nakaupo sa kandungan ng kanyang mga magulang. Ang batang iyon ay siya. Ang alaala ng aksidente sa kalsada, ang takot, at ang mukha ni Donato na biglang lumitaw bilang tagapagligtas ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya kinuha ni Donato dahil sa pag-ibig. Kinuha siya nito dahil siya ang tanging susi sa kayamanan ng mga Reyes na hindi nila magawang makuha ng legal. Pumasok si Isabela sa isang malaking banyo. Hinubad niya ang kanyang nasunog na duster, ang huling simbolo ng kanyang paghihirap. Binuksan niya ang shower, hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Tinatangay ang amoy ng usok, ang uling sa kanyang balat, at ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Amparo. Sa bawat patak ng tubig, nararamdaman niya ang paghupa ng kanyang takot. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila nagiging bakal. Nang lumabas siya, isang puting seda na robe ang naghihintay sa kanya. Tumingin siya sa salamin. Ang maputla at madungis na Feli ay wala na. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. May isang malamig na apoy na nagniningas sa kanyang mga balintataw. Isang apoy na mas matindi pa sa sunog, sa tondo. Tristan, tawag niya paglabas ng silid. Nakatayo ang abogado sa balkonahe, naghihintay. Ihanda mo ang lahat ng dokumento, ang mga bangko, ang mga ari-arian, at ang bawat sentimong utang na ipinangalan nila sa akin. Gusto kong malaman kung gaano kalaki ang halaga ng bawat patak ng luha ko sa loob ng 7 taon. Lumingon si Tristan at iniabot sa kanya ang isang itim na card. Handa na ang lahat, Isabela. Ang Reyes Corp ay naghihintay lamang sa iyong kumpas. Mula sa araw na ito, ang lahat ng bangko na pinagkakautangan ng mga Valderrama ay nasa ilalim na ng iyong mga kamay. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Tumingin siya sa malayo
sa direksyon kung nasaan ang mansyon ng mga Valderrama. Sa loob-loob niya, narinig niya ang boses ni Doña Amparo na tinatawag siyang baog at walang silbi. Tapos na ang panahon ni Feli. Bulong niya sa hangin. Ngayon, kilalanin ninyo si Isabela Reyes at sisiguraduhin kong sa oras na magkita tayo muli, kayo naman ang luluhod sa paanan ko para humingi ng tawad. Ngunit sa likod ng kanyang matitigas na salita, isang tanong ang nananatili sa kanyang puso. Kaya ba niyang panindigan ang pagiging halimaw para lamang talunin ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay? O tuluyan na ring mawawala ang huling bahagi ng kanyang pagkatao sa paghahanap ng katarungan? Ang pagpapatawad ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran dahil ang bawat sentimo ng aking kabaitan ay naubos na sa 7 taon ng inyong panloloko. Habang nakatitig si Isabela sa dambuhalang salamin sa loob ng kanyang opisina, tila hindi niya makilala ang babaeng nakaharap sa kanya. Ang suot niyang itim na business suit ay gawa sa pinakamahal na tela, lapat na lapaat sa kanyang katawan na tila isang baluti. Wala na ang maluwag at kupas na duster, wala na ang amoy ng langis ng makina at pawis mula sa tondo. Ang tanging naiwan na bakas ng nakaraan ay ang maliliit na kalyo sa kanyang mga daliri, mga marka ng libu-libong tahi na ginawa niya para sa isang pamilyang itinuring siyang basura. Sa loob ng ilang linggo, ang Reyes Estate ay naging isang kampo ng pagsasanay. Sa tulong ni Tristan, muling binuhay ni Isabela ang kanyang kaalaman sa pampinansyal na aspeto ng kanilang kumpanya. Hindi naging madali ang pagbabalik ng kanyang mga alaala, ngunit ang bawat sakit ng kanyang ulo ay tila napapawi sa tuwing makikita niya ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ng mga Valderrama sa kanyang pamilya. Masyado ka nang nagpapakapagod, Isabela. Kailangan din ng katawan mo ang pahinga. Malumanay na sabi ni Tristan habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa kanyang mesa. Bahagyang lumingon si Isabela. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng abogado. Si Tristan ang naging anino niya sa mga nakaraang araw. Ang boses ng katwiran sa tuwing lalamunin siya ng galit at ang kamay na humahawak sa kanya sa tuwing tila mawawalan siya ng balanse. Paano ako magpapahinga, Tristan, kung alam kong bawat segundong lumilipas ay bawat segundong nagpapakasaya sila gamit ang nakaw na yaman? Tugon ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig ngunit may bahid ng pagod. Lumapit si Tristan at dahan-dahang kinuha ang ballpen mula sa kamay ni Isabela. Sa isang bihirang pagkakataon, hinayaan ni Isabela na hawakan ni Tristan ang kanyang kamay. Tinitigan ng abogado ang mga kalyo sa kanyang daliri. Ang mga kamay na ito ay nakagawa ng magagandang bagay noon, Isabela. Huwag mong hayaan na ang tanging maging silbi nito ngayon ay ang pagwasak sa iba, bulong ni Tristan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang kilig na hindi maipaliwanag, isang damdaming bawal dahil sa gitna sila ng isang digmaan, ngunit nandoon, totoo at mainit. Nabalik lamang sa realidad si Isabela nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Yes, speak. Maikli niyang utos. Senyorita, may balita kami mula sa aming asset sa California, sabi ng boses sa kabilang linya. Nakabook na ng flight pabalik ng Manila si Donato Valderrama at Guinevere. Bukas na bukas din ay lalapag na sila sa bansa. At balita namin, nagpaplano si Doña Amparo ng isang malaking victory party para sa pagbabalik ng kanyang anak gamit ang pera mula sa insurance ng shop mo na nasunog. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang mga kaaway ay kusang lumalapit sa bitag. Hayaan mo silang magdiwang, Tristan, sabi ni Isabela habang nakatingin sa malayo. Hayaan mong isipin ni Doña Amparo na nagtagumpay siya. Gusto kong makita ang mukha niya sa oras na mapagtanto niyang ang perang ginagastos niya ay ang huling pako
sa kanilang kabaong. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at may idinial na numero. Ihanda ang lahat ng bank accounts ng Balderrama. Sa oras na lumapag ang eroplano ni Donato, gusto ko ay wala na silang kahit isang sentimo na madudukot. I-freeze ang lahat. Walang ititira. Habang nakatayo sa balkonahe ng mansyon, pinanood ni Isabela ang paglubog ng araw. Bukas, ang muling pagkikita nila ni Donato ay hindi magiging isang madamdaming tagpo ng asawang nawala, kundi isang paghaharap ng biktima at ng kanyang naniningil. Ngunit sa likod ng kanyang matibay na anyo, isang tanong ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag nagawa na niyang pabagsakin ang mga Balderrama, sino na ang matitira sa kanya? Si Isabela Reyes ba na punong-puno ng tagumpay? O ang sugatang si Feli na wala nang natirang pag-ibig sa puso? Ang bawat hiyas na suot ko ngayong gabi ay simbolo ng aming pagbangon mula sa trahedya. Ito ang patunay na ang langit ay laging kumakampi sa mga taong may malinis na budhi. Ang tinig ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom ng isang tanyag na hotel sa Manila. Suot ang isang mamahaling itim na terno na pinalamutian ng mga perlas, mukhang isang reyna ang matanda habang nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan, isang kagalakang binayaran ng abo at luha ni Feli. Sa kanyang tabi, si Marisa ay panayang nangiti sa mga miyembro ng alta lipunan, habang sa isang madilim na sulok ng VIP lounge, lihim na nagmamasid si Donato at Guinevere, naghihintay ng tamang oras upang muling lumitaw sa publiko gamit ang bagong pagkakakilanlan. Hindi nila alam, sa labas ng dambuhalang pintuan ng ballroom, isang bagyo ang nagbabadyang pumasok. Nakatayo si Isabela sa tapat ng salamin ng kanyang limusin. Ang kanyang suot, na kulay pulang bestida, ay tila dugong umaagos, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa apoy. Hinawakan niya ang kanyang leeg, kung saan nakasuot ang isang simpleng kwintas na may pendant na maliit na gunting, ang huling alaala ng kanyang pagiging mananahi. Ito ang kanyang golden moment, ang maliit na paalala na kahit siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa silid na yon, ang kanyang puso ay nananatiling nakaugat sa bawat tahi ng kanyang nakaraan. Ready ka na ba, Isabela? Tanong ni Tristan na nakasuot ng isang eleganteng tuxedo sa kanyang tabi. Inabot nito ang kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi niya ito iiwan sa gitna ng laban. Hinding-hindi ako naging ganito kahanda, Tristan, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila na ang basahang itinapon nila ay ang siyang babalot sa kanilang libingan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, ang tunog ng mga violin at ang mahinang pag-uusap ng mga panauhin ay biglang huminto. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid na tila ba ang hangin mismo ay natakot huminga. Naglakad si Isabela ng may awtoridad. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Hindi siya nakilala ng karamihan dahil ang Isabela Reyes na nasa harap nila ay puno ng ningning at kapangyarihan. Ngunit nang makita siya ni Doña Amparo mula sa entablado, ang hawak nitong baso ng wine ay bahagyang nanginig, sapat na upang tumalsik ang ilang patak ng pulang likido sa kanyang mamahaling damit. Sino ang babaeng iyan? Bulong ni Marisa sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at inggit. Hindi nakasagot si Amparo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Isabela. May pamilyar sa mga matang iyon, isang pamilyar na hapdi na tila muling sumasampal sa kanya. Lumapit si Isabela sa tapat ng entablado. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang gabi, Doña Amparo. Nabalitaan ko ang inyong pagdiriwang para sa dangal ng inyong pamilya. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong batiin ang isang inang napakahusay magtago ng lihim.
Sino ka? At anong kailangan mo sa party na isito? Matapang na tanong ni Amparo, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Isabela. Isang tunog na nagpadala ng kilabot sa mga nakikinig. Ako si Isabela Reyes, at narito ako dahil ang bangkong kinabibilangan ng iyong mga ari-arian ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. Mrs. Valderrama, balita ko ay kailangan ninyo ng tulong pinansyal? Dahil sa oras na ito, lahat ng credit cards ninyo ay wala ng silbi. Nanlaki ang mga mata ni Amparo. Kasabay nito, isang tauhan ng hotel ang lumapit sa kanya at bumulong. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla, tila nawalan ng dugo. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Isabela ang isang aninong mabilis na kumilos patungo sa exit. Si Donato. Hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. Sa halip, tinaas niya ang kanyang baso patungo sa direksyong yon. "Huwag kang magmadali, Donato," bulong ni Isabela sa kanyang sarili, habang ang lahat ng panauhin ay nagsisimulang magbulungan sa gitna ng tensyon. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. Ang akala mo ba ay madadaan mo ako sa ganda ng iyong pananamit at yaman na hindi naman sayo? Magnanakaw ka, Feli. Magnanakaw. Ang sigaw ni Doña Amparo ay tila isang desperadong hiyaw ng isang sugatang hayop sa gitna ng ballroom. Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Isabela. Inilapag niya ang kanyang baso sa isang dumaang waiter. Ang tunog ng kristal na sumayad sa tray ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Ang lahat ng mga panauhin ay nakapaligid na sa kanila. Ang bawat isa ay may hawak na cellphone, kinukunan ang pagkapahiya ng reyna ng mga Valderrama. Magnanakaw. Ulit ni Isabela, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. Mrs. Valderrama, baka nakakalimutan ninyo, ang bawat alahas na suot ninyo ngayon, ang mansyong tinitirhan ninyo, at pati na ang gabing ito ay nakasanla na sa Race Corporation. Binili ko ang lahat ng utang ninyo. Mula sa pinakamaliit na credit card hanggang sa mga dambuhalang loan ni Donato. Technically, pati ang hininga ninyo ay pag-aari ko na. Sa sandaling iyon, lumapit ang manager ng hotel sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalangan, ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin. "I'm sorry, Doña Amparo, pero tumawag po ang aming accounting. Ang card ninyo ay declined. At pati na ang secondary card ni Miss Marisa. Kung hindi ninyo mababayaran ang down payment para sa event na ito, ngayon din, mapipilitan kaming itigil ang party." Isang malakas na pagsabog ng bulungan ang namayani sa silid. Ang kahihiyan, hiya, na pilit na itinago ni Amparo sa loob ng maraming taon ay tila isang pader na biglang gumuho sa harap ng lahat. Nakita ni Isabela ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ang pagkapit nito sa kanyang perlas na tila ba malulunod ito kung bibitaw siya. "Hindi ito maaari. May pagkakamali lang," sigaw ni Marisa, na ang muka ay pulang-pula na sa galit at hiya. "Sino ka ba talaga para gawin ito sa amin?" Huminga ng malalim si Isabela. Hinawakan niya ang maliit na peklat sa kanyang palad. Ang markang nakuha niya mula sa sunog sa tondo. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng rangya, ang hapdi ng nakaraan ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naroon. "Ako ang babaeng sinampal ninyo sa ospital," simula ni Isabela habang lumalapit siya kay Amparo hanggang sa maramdaman nito ang kanyang hininga. "Ako ang baog na itinaboy ninyo sa kalsada matapos ninyong sunugin ang tanging kabuhayan ko. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, sino ang tunay na walang silbi? Ang taong bumangon mula sa abo o ang taong nakatayo sa isang kahariang gawa sa utang at kasinungalingan?" Hindi na nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay tuluyan ng nadurog. Upang makakuha ng hangin,
Lumabas muna si Isabela sa balkonahe ng ballroom. Ang malamig na hangin ng Manila ay humalik sa kanyang mukha. Sumunod sa kanya si Tristan. Ang presensya nito ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw ng gabi. Nagtagumpay ka, Isabela, bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Wala na silang matatatakbuhan. Nagsisimula pa lang tayo, Tristan, sagot ni Isabela. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang makarinig sila ng mga yabag ng sapatos sa madilim na bahagi ng balkonahe. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ng lalaki. Ang mukhang iniyakan ni Isabela sa loob ng 7 taon, si Donato. Ngunit imbes na matakot o magalit, si Donato ay nakangiti. Ang parehong mapanlinlang na ngiti na ginamit niya upang makuha ang puso ni Feli noon. Lumapit siya kay Isabela. Tila ba hindi niya ito nakitang luluhod sa hirap ilang linggo lang ang nakalilipas. Feli? O dapat ko bang sabihing Isabela? Ang boses ni Donato ay malambing, puno ng kasinungalingang pamilyar na pamilyar kay Isabela. Alam ko, nagtatampo ka lang. Kaya mo ba ginagawa ang lahat ng ito para makuha ang atensyon ko? Huwag kang mag-alala. Iniwan ko na si Guinevere. Ngayong alam ko na ang tunay mong yaman. Handa na akong maging tapat na asawa sa'yo. Balik na tayo sa dati, mahal ko. Nanigas ang buong katawan ni Isabela, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa labis na pagkasuklam sa kapal ng mukha ng lalaking nasa harap niya. Inabot ni Donato ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ang mukha ni Isabela sa pag-aakalang makukuha pa rin siya sa kanyang mga mabulaklak na salita. Akala mo ba, Feli, mapapaikot mo ako sa galit mo? Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Kaya mo lang ito ginagawa dahil nasaktan ka. 'Di ba? Pero look at me, baby. I'm here now. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Balik na tayo sa dati, asawa ko. Ang boses ni Donato ay tila isang malapot at madulas na langis, na pilit na dumidikit sa balat ni Isabela. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa balkonahe, ang mukha ng lalaking ito, ang mukhang iniyakan niya, ang mukhang pinagpuyatan niyang pagsilbihan, ay tila isang maskara ng kabuktutan. May laso ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, isang laso na binalot sa matamis na asukal ng pangako. Dahan-dahang lumapit si Donato, ang kanyang kamay ay akmang hahawak sa pisngi ni Isabela. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang malamig at mabilis na pag-iwas ang ginawa ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha. Sa halip, ang mga ito ay naging 2 piraso ng kristal na handang sumugat sa sinumang humawak. Huwag mong dungisan ang pangalan ko ng marumi mong kamay, Donato. Ang boses ni Isabela ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng yelo. Ang Feli na kilala mo ay naging abo na kasama ng shop na ipinasunog ng ina mo. At ang pag-ibig na inaasahan mong sasalba sa'yo, noon pa yun na baon sa kabaong na puno ng basura na ipinalit mo sa sarili mo. Napatigil si Donato, ang mapanlinlang ng ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nayanig. Feli, huwag ka namang ganyan. Nagkamali lang ako. Si Guinevere, tinukso lang niya ako. Pero ikaw ang asawa ko. At ngayon na ganito ka na kayaman, mas magiging masaya tayo, di ba? Isipin mo ang kapangyarihang meron tayo kung pagsasamahin natin ang talino ko at ang yaman mo. Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawalan ni Isabela. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Ang talino mo, ang tinutukoy mo ba ay ang talino sa paggawa ng pekeng kamatayan? O ang talino sa pagnanakaw ng pera sa asawa mo para ipangluho sa kabit mo? Donato, hindi ka matalino. Isa ka lang hamak na linta na sumisipsip ng buhay sa iba. Biglang lumabas si Tristan mula sa anino. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang
sa pagitan ni Isabela at Donato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay bakas ng pinipigilang galit. "Sino ka ba? Umalis ka rito. Usapang mag-asawa ito," sigaw ni Donato. Ang kanyang pagiging desperado ay nagsisimulang lumitaw. "Hindi ka na asawa, Donato. Isa ka na lang kriminal sa paningin ng batas," ang mariing tugon ni Tristan. Inilabas niya ang isang recorder mula sa kanyang bulsa. Ang boses ni Doña Amparo na nag-uutos na sunugin ang shop ay umalingaw-ngaw sa balkonahe. Kasunod ang usapan ni na Donato at Guinevere tungkol sa kanilang planong pagtakas sa Amerika. Ang mukha ni Donato ay naging maputla, tila nawalan ng hininga. "Saan? Saan niyo nakuha yan?" "Ang katarungan ay may mahabang tainga, Donato," sabi ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. "Akala ninyo ba ay ganoon ako kadaling maloko? Habang nagpapakasaya kayo ni Guinevere, bawat galaw ninyo ay nakatala. Bawat sentimong ginastos ninyo, ako ang nagbayad. At ngayon, sisingilin ko na kayo ng may kasamang interes." Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay narinig mula sa loob ng ballroom patungo sa balkonahe. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa mukha ni Donato na tila isang hayop na nasulok sa bitag. "Donato Valderrama, you are under arrest for fraud, arson, and falsification of public documents." Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na nagtapos sa lahat. Tumingin si Donato kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. "Feli, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Mahal kita." Hindi gumalaw si Isabela. Pinanood niya kung paano ikinabit ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ni Donato. Ang mga kamay na dati niyang hinahawakan ng may buong pagtitiwala. Ang hapdi sa kanyang puso ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na katahimikan. Habang hinihila si Donato palayo, lumingon si Isabela sa madilim na kalangitan. Nakita niya sa di kalayuan si Guinevere na pilit ding isinasakay sa isa pang sasakyan ng pulis, sumisigaw at nagwawala. Ang lahat ng kanilang binuong kaharian ng kasinungalingan ay naglalaho na parang usok. "Tapos na, Isabela," bulong ni Tristan sa kanyang tabi. "Malaya ka na." Ngunit habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng pulis, isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Isabela. Hindi dahil mahal pa niya si Donato, kundi dahil sa pagkaunawa na, sa pagkamit ng katarungang ito, kailangan niyang panoorin ang pagkasira ng mga taong minsan niyang itinuring na mundo. "Isabela," tawag muli ni Tristan, "may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang 15 milyong utang. Hindi lang si Donato ang gumawa nito. May isa pang pangalang nakalagda sa likod ng mga dokumento. Napatigil si Isabela. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. "Sino?" "Ang sarili mong ama, Isabela. Ang tatay mo na akala mo ay namatay na sa aksidente. Siya ang tunay na nagbaon sa'yo sa utang bago ka pa man makilala ni Donato. Ang bawat hiyas na suot ninyo ngayon, Doña Amparo, ay hindi na kayang itago ang dumi ng inyong budhi. Kahit balutin ninyo ang inyong sarili ng ginto, amoy abo pa rin ang inyong pagkatao." Ang boses ni Isabela ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa ballroom, sapat na upang patigilin ang bawat bulungan ng mga panauhin. Habang pinapanood ng lahat ang paghila ng mga pulis kay Donato, palabas ng silid, naiwan si Doña Amparo na nakatayo sa gitna ng entablado, mag-isa, nanginginig, at unti-unting nilalamon ng kahihiyan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang mga ngiti ng paghanga. Ang tanging natira ay ang mga matang puno ng pangungutya at ang tunog ng mga dila ng mga panauhin na tila nanunuya sa kanyang pagbagsak. Ang hiya na pilit niyang iniwasan sa buong buhay niya
ay narito na. Mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako si Doña Amparo Valderrama. Ang yaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na at wala ng talim. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ang babaeng yan ay baliw. Sinisiraan niya kami dahil hindi niya matanggap na iniwan siya ng anak ko. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Valderrama. Nang makarating siya sa harap ng matanda, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng takot. Ngayon ay puno na ng isang malamig na katarungan. Ang tanging baliw dito, Amparo, ay ang taong naniwalang ang kasamaan ay pwedeng itago ng isang belo at rosaryo. Bulong ni Isabela, sapat na upang silang dalawa lang ang makarinig. Noong sinampal ninyo ako at tinawag na walang silbi, hindi ninyo naisip na ang bawat patak ng luha ko ay magiging lason na unti-unting uubos sa inyo. Kasunod ng kanyang mga salita, pumasok ang ilang mga lalaking nakasuit, ang mga sheriff, at kinatawan ng bangko. Inilabas nila ang mga dokumentong may tatak ng korte. Doña Amparo Valderrama, as of this moment, all assets under the Valderrama estate, including this hotel's function, your residence in Forbes Park, and your remaining businesses, are officially seized by Reyes Corp due to unpaid debts and fraudulent activities. Ang deklara ng sheriff sa gitna ng katahimikan. Nakita ni Isabela ang pagkapit ni Amparo sa kanyang rosaryong ruby. Sa sobrang higpit ng kanyang hawak, ang sinulid nito ay biglang naputol. Ang mga pulang butil ay naglaglagan sa sahig, gumulong sa iba't ibang direksyon, tila mga patak ng dugo na kumakalat sa puting semento. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbagsak ng kanyang huwad na pananampalataya. Wala kayong puso. Saan ako pupunta? Saan kami titira? Ang pagmamakaawa ni Amparo, ang kanyang mapagmataas na anyo ay tuluyan ng naglaho. Napaluhod siya sa sahig, kinakamot ang mga butil ng rosaryo, isang kaawa-awang anino ng dati niyang sarili. Ang tondo ay malawak, Amparo. Maraming kalsada doon na katulad ng nilakaran ko noong itinaboy ninyo ako. Malamig na sagot ni Isabela bago siya tuluyang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom kasama si Tristan, hindi naramdaman ni Isabela ang saya na inaasahan niya. Ang ingay ng pagiyak ni Amparo at ang sigawan ni Marisa ay tila isang malungkot na himig na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nang makarating sila sa sasakyan, hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagpabalik sa katinuan ni Isabela mula sa bagyo ng kanyang damdamin. Nagtagumpay ka, Isabela. Wala na ang mga Valderrama, sabi ni Tristan. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng Manila na tila mga bituing naglalaho. Bakit hindi ako masaya, Tristan? Bakit parang may mas malalim pang sugat na bumubukas? Huminga ng malalim si Tristan at iniabot ang isang lumang litrato na nakuha niya mula sa mga nakatagong file ng ama ni Isabela. Dahil ang tunay na kalaban ay hindi ang mga taong nagnakaw ng yaman mo, kundi ang taong nagnakaw ng iyong pagkatao mula pa noong bata ka. Ang tatay mo, si Don Ricardo Reyes. Hindi siya namatay sa aksidente para protektahan ka. Iniwan ka niya sa mga Valderrama bilang pambayad sa kanyang sariling mga utang sa sugal. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang mundo na akala niya ay naayos na niya sa pamamagitan ng paghihiganti ay muling nayanig sa isang mas masakit na katotohanan. Ang kanyang sariling ama, ang bayaning inakala niya ay nag-alay ng buhay para sa kanya. Nasaan siya ngayon, Tristan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Nasa isang pribadong pasilidad siya sa Batangas, nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan, sagot ni Tristan. At Isabela, siya ang dahilan kung bakit alam ni Donato ang lahat ng sikreto mo.
Ang sarili mong ama ang nagbenta sa'yo. Hindi kita ibinenta, Isabela. Iniligtas kita mula sa isang mundong hindi mo kayang harapin noon. Ang pagbigay ko sa iyo sa mga Valderrama ay isang sakripisyo ng isang ama para sa iyong kinabukasan. Ang mga salitang iyon na lumabas sa bibig ng isang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair sa tapat ng dagat sa Batangas ay tila mga huling patak ng lason sa isang baso ng apdo. Tinitigan ni Isabela ang lalaking nasa harap niya, si Don Ricardo Reyes, ang kanyang ama. Ang bayaning inakala niyang namatay habang pilit siyang inililigtas mula sa nagbabagang sa sasakyan. 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang katotohanan ay mas malubha pa sa apoy. Iniwan siya nito, buhay at sugatan, bilang pambayad sa isang utang na hindi naman sa kanya. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay madalas na nagdadala ng kapayapaan. Ngunit para kay Isabela, ang bawat dampi ng hangin ay tila isang paalala ng bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Ang mapuputing buhangin at ang asul na tubig ay kabaligtaran ng itim na uling sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na tela mula sa kanyang bulsa, isang piraso ng telang cotton mula sa tondo na may bakas pa ng tahi na hindi natapos. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking naging mitya ng lahat ng kanyang pagdurusa. Sakripisyo? Ang bulong ni Isabela, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na alon na may dalang talim. Ang sakripisyo ba ay ang panunood habang ang sarili mong anak ay ginagawang alipin? Ang sakripisyo ba ay ang pagtanggap ng pera mula sa mga Valderrama habang ako ay sinisipa at tinatawag na baog? Ama, ang ginawa mo ay hindi sakripisyo. Ito ay pagtataksil sa pinakasagradong tiwala sa mundo. Isabela, anak, intindihin mo ako. Pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang mga kamay na nanginginig ay pilit na gustong humawak sa kamay ng anak. Baon ako sa utang noon. Papatayin nila tayo pareho kung hindi kita ibinigay. Akala ko ay aalagaan ka ni Donato dahil sa yaman ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Aalagaan? Donato treated me like a broken tool, and you knew it. Alam mo ang bawat luhang pumatak sa akin dahil ikaw ang nagbigay sa kanila ng permiso na durugin ako. 7 taon akong naniwala na wala akong pamilya, na wala akong kwenta. Habang ikaw ay nagtatago rito sa karangyaan gamit ang perang ibinayad sa akin. Nanatiling tahimik si Tristan sa likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na poste sa gitna ng unos ni Isabela. Ramdam niya ang pagnanais ni Tristan na lapitan siya at patahimikin ang kanyang sakit. Ngunit alam nitong ang laban na ito ay kailangang tapusin ni Isabela ng mag-isa. Tumayo si Isabela ng tuwid. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng galit, ay tila unti-unting nagiging magaan. Hindi dahil sa napatawad na niya ang ama, kundi dahil napagtanto niyang ang pagkapit sa puot na ito ay ang huling tanikalang nag-uugnay sa kanya sa kanyang madilim na nakaraan. Narito ako, hindi para humingi ng paliwanag, dahil wala ng paliwanag ang makakagamot sa akin, sabi ni Isabela, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalubog na araw. Narito ako para sabihing tapos na ang laro ninyo. Binili ko na rin ang pasilidad na ito. Mula ngayon, hindi ka natatanggap ng kahit isang sentimo mula sa mga Valderrama. Hahayaan kitang mabuhay rito, Ama, sa gitna ng katahimikan at ng iyong sariling mga multo. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo. Hinalikan ni Isabela ang piraso ng tela at binitawan ito sa hangin. Pinanood niya ang paglipad nito patungo sa dagat hanggang sa lumubog ito sa ilalim ng mga alon. Kasabay nito ang pagbitaw niya sa huling bakas ng pagiging Feli. Bago sila umalis, bumisita muna si Isabela sa kulungan kung nasaan sina Donato at Amparo. Sa likod ng mga rehas,
Nakita niya ang 2 taong dating itinuring niyang mga Diyos. Si Amparo ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na wala nang nakikinig. Si Donato naman ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Hindi sila kinausap ni Isabela. Tumingin lang siya sa kanila nang may halong awa at kapayapaan. Ang kanilang pagdurusa ay hindi na kanyang problema. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana. "Tara na, Tristan," sabi ni Isabela habang naglalakad palabas ng madilim na pasilyo ng bilangguan. "Gusto ko nang makakita ng liwanag." Nang makalabas sila, ang gabi ay maliwanag. Puno ng mga bituin na tila mga bagong tahi sa langit. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang tanong ang nananatili sa isipan ng mga tagapakinig. Matapos malinis ang lahat ng dumi ng nakaraan, sapat na ba ang pagpapatawad sa sarili upang buksan ang pintuan ng isang bagong pag-ibig? Ang bawat tahi na ginagawa ko ngayon ay hindi na para bayaran ang utang ng iba, kundi para buuin ang sarili kong pangarap na matagal nang napunit. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig at kasing linaw ng tubig sa dalampasigan ng Batangas. Habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa harap ng tahanan ng Pag-asa. Isang pundasyong itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa pamilya. Sa loob ng malaking bahay na ito, ang tunog ng mga makinang panahi ay hindi na tunog ng paghihirap, kundi tunog ng mga bagong simula. Wala na ang mga mamahaling hiyas sa kanyang leeg. Wala na ang mabigat na business suit na nagsilbi niyang baluti sa Manila. Suot ang isang simpleng bestidang lino na kulay puti. Si Isabela ay tila isang diwata ng paghilom. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at uling, ay maingat na humahawak sa isang maliit na saplot na tinatahi ng isa sa kanyang mga tinutulungan. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang dambuhalang yaman bilang si Isabela Reyes, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa pagiging isang Feli. Hindi ang Feli na alipin, kundi ang Feli na marunong magmahal sa sarili at sa kapwa. Ipinasa niya ang kanyang lumang gunting sa isang batang ina, isang simbolo ng paglilipat ng lakas at pag-asa. "Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Isabela. Ibang-iba sa ngiting nakita ko nung gabing nasunog ang tondo." Ang malambing na boses ni Tristan ay sumingit sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Nakatayo ang abogado sa kanyang likuran. Ang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na hindi kailanman nanghingi ng kapalit. Sa loob ng maraming buwan ng paglilinis ng dumi ng nakaraan, si Tristan ang naging katuwang niya, hindi lang sa korte, kundi sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. "Dahil sa wakas, Tristan, wala na akong nararamdamang bigat sa dibdib," sagot ni Isabela habang tumatayo at lumalapit sa dalampasigan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga utang ay nabayaran na, at ang mga taong nanakit sa akin ay nasa kanya-kanya na nilang impyerno. Pero ang pinakamahalagang tagumpay ay ang katotohanang kaya ko na ulit tumingin sa salamin ng hindi nahihiya sa sarili ko. Lumapit si Tristan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng naglalagablab na langit ng Batangas, ang agwat sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay naging isa, isang himig ng katapatan na matagal nang hinanap ni Isabela. "Paano naman ang puso mo, Isabela? May puwang pa ba dyan para sa isang taong handang maghintay kahit gaano katagal?" Bulong ni Tristan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Isabela. Huminga ng malalim si Isabela. Hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Sa mga mata ni Tristan, nakita niya ang isang kinabukasang hindi gawa sa kasinungalingan o material na bagay, kundi sa respeto at tunay na pagmamahal. Dahan-dahang inilapat ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Tristan. Dinaramdam ang init at seguridad na dati ay akala niya ay isang panaginip lamang. Sabi nila, ang sugat daw ay nag-iiwan ng peklat.
Pero ang peklat na ito ang magpapaalala sa akin na nakaya kong lumaban, sabi ni Isabela. At oo, Tristan, ang puso ko ay handa na ulit tumahi ng bagong kwento. At gusto ko, ikaw ang kasama ko sa bawat hibla nito. Sa gitna ng dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang at ng bulong ng hangin sa mga puno ng niyog, isang matamis at matagal na halik ang nagsilbing selyo ng kanilang bagong simula. Ang mundo ni Donato at Doña Amparo ay malayo na, isang madilim na kabanata na tuluyan ng isinara ng dagat. Ngunit habang sila ay nakatayo roon, masaya at malaya, isang huling anino ng nakaraan ang tila nagbabanta sa gilid ng kanilang paningin. Isang liham na iniwan sa lamesa ni Isabela kanina na may tatak ng isang pamilyar na pangalan mula sa nakaraan. Ang bawat kwento ay nagsisimula sa isang tahi, ngunit ang disenyo ng ating buhay ay tayo ang may hawak ng karayom. Lumipas ang 5 taon mula nang ang huling bakas ng abo sa tondo ay tuluyan ng dinala ng hangin. Sa isang malawak na hardin sa Batangas, kung saan ang bango ng mga bulaklak ng dapo at ang alat ng dagat ay nagsasama sa hangin, isang piging ng pasasalamat ang idinaraos. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang komunidad ng mga kababaihang natutong bumangon, lumaban, at muling maniwala sa kanilang sariling lakas. Nakatayo si Isabela sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng narra. Ang kanyang suot na bestidang lino ay payak, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang uri ng ganda na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang ganda ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na kapayapaan. Sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang maliit na sanggol, ang kanyang anak, na si Maria Felisa. Isang milagro na dating ipinagkait at ipinamukha sa kanyang hinding-hindi mangyayari. Ngunit pinatunayan ng tadhana na ang lahat ay may tamang panahon. Napatawad mo na ba sila, Isabela? Isang malambot na boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Lumingon si Isabela at nakita si Tristan. Ang kanyang asawa ay hindi nagbago. Ang mga mata nito ay nananatiling puno ng debosyon at katapatan. Lumapit si Tristan at hinalikan ang noo ng kanilang anak bago inakbayan ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Isabela habang nakatingin sa malayo. Nabalitaan niya ang pagkamatay ni Doña Amparo sa loob ng isang pampublikong ospital. Ilang buwan na ang nakalilipas. Mag-isa at walang kahit isang butil ng kanyang dating yaman. Si Donato naman ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, isang aninong nalimutan na ng mundo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit, Tristan. Mahinang sagot ni Isabela. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa bagong buhay na ito. Sa pagbitaw ko sa galit, doon ko nahanap ang tunay na kalayaan. Nahanap na nga ni Isabela ang kanyang binigyan, kapayapaan. Hindi na siya ang Feli na humihingi ng mumo ng pagmamahal. Siya na ang Isabela na nagbibigay ng pagmamahal dahil siya ay buo na. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsilbing mga disenyo ng isang matibay na tela na hinding-hindi na muling mapupunit ng kahit anong bagyo. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag hayaang ang kahulugan ng iyong pagkatao ay isulat ng panulat ng ibang tao. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kakahusay magtiis, kundi sa kung paano ka marunong tumayo at protektahan ang iyong sariling dangal. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging apoy. Apoy na hindi lamang nanunog, kundi apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating paglalakbay. Sa huling sandali ng takip silim, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng Batangas, naglakad sina Isabela at Tristan pabalik sa kanilang tahanan. Ang tunog ng pagtawa ng kanilang anak
At ang mahinang bulong ng mga alon ay tila isang himig ng tagumpay. Tapos na ang pananahi sa dilim. Ngayon, ang bawat hibla ng kanilang buhay ay punong-puno ng liwanag, pag-asa, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila isang marahang himig na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Sa wakas, ang telang minsan ay tila basahan sa paningin ng iba ay nabuong muli bilang isang marangal na saplot ng tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa madilim na kalsada ng Tondo hanggang sa maliwanag na dalampasigan ng bagong buhay ni Isabela. Habang isinusulat ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluan nang balikan ko ang tagpo sa ospital, kung saan ang isang asawang puno ng pag-ibig ay sinalubong ng sampal at pangaalipusta sa gitna ng kanyang pagluluksa. Ang hapdi na naramdaman ni Feli sa sandaling iyon ay hapdi na nararamdaman ng maraming kababaihan sa totoong buhay, at ang bawat salita sa nobelang ito ay alay ko sa inyong lahat na patuloy na lumalaban ng tahimik. Ang sining na ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at dangal ng bawat Filipina. Lagi nating tandaan, ang ating buhay ay parang isang makina ng pananahi. Maaring maputol ang sinulid sa gitna ng paggawa o mabali ang karayom sa tindi ng kapal ng telang kailangang lagpasan, pero hindi ibig sabihin yon ay sira na ang ating disenyo. Tulad ni Isabela, maaari tayong kumuha ng bagong sinulid, ayusin ang ating pagtapak sa pedal, at muling tahiin ang isang kinabukasang tayo mismo ang may hawak ng sukat at ganda. Huwag mong hayaang ang ibang tao ang humawak ng gunting na puputol sa iyong halaga. Sa inyong palagay, naging sapat ba ang katarungang nakamit ni Isabela? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, magagawa niyo rin bang iwan ang inyong ama sa gitna ng kanyang mga multo upang protektahan ang inyong sariling kapayapaan? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagluluto, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang maghapon. Nais kong marinig ang inyong tinig at kwento sa ating comment section dahil dito, palagi kayong may kaibigang nakikinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at ibahagi ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Naway manatiling matatag ang inyong loob at maging payapa ang inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay. Pamagat ng kwento. Ang muling paghabi ng bukas paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat tagapakinig.